Ngayong araw na ito ay araw ng paggawa. Noong May 1, 1903, ang pinauna-unahang Labor Day celebration sa Pilipinas. At ito ay inorganisa ng Union Obrera Democratica de Filipinas, ang kauna-unahang labor federation sa bansa. At maraming mga manggagawa ang nagmarcha doon sa Plaza Moriones sa Tondo, papuntang Malacanang para idemand ang kompleto o buong kasarinlan, at sila ay they're chanting na mga anti-American capitalism and imperialism. Ito ang isang bahagi ng kasaysayan na makikita natin na nung ang Union Obrero ay it was founded noong February 2, 1902 ni Isabelo de los Reyes at ni Hermenlindo Cruz, at ina-advocacy niya, ang advokasya nito ay yung karapatan ng mga manggagawa noong American occupation sa Pilipinas, at na nahuli o inaresto si De Los Reyes sa kasong sedition at rebellion, at ito ay ang kumalili sa kanya ay si Dominador Cruz, at ito ang siyang nagpasimula ng First Labor Day celebration. At sa Pilipinas, ang ating pagseselebra ng Labor Day ay naipasa bilang bill noong April 8, 1908. At sa panahon ngayon, sa ating pagse-celebrate ng Labor Day, ay ito ay kine-commemorate hindi lamang ng mga parada kundi mga demonstrasyon at mga rally ng ating mga labor sector. At sa pagtingin natin ng May 1, kakatawa noon sa ating tekstong titingnan sa umagang ito ay mayroong patungkol sa paggawa, no, ang working relationship mula sa amo at sa mga manggagawa. At dito ay sa ating titingnang talata ay has something to do with slavery o yung pag-aalipin ang makikita natin. Yun ang mga kategorya nung kapanahunan na yon, mga alipin at ang amo. So, yan ang ating titingnan, no? Working relationship, at ano bang sinasabi ng salita ng Panginoon doon. Buksan muna natin ang ating mga Biblia sa unang Pedro, yung ating binasang talata, no, sa 1 Peter chapter 2 verses 13 to 20. Pero ang bibigyan pansin ko lang ang mga talatang 18 to 20, no. Yung verse 13, doon natin makikita yung pinaka-context nitong pag-uusapan natin. So basahin ko lang yung mga talatang 18 to 20. Ganto ang sinasabi: Mga alipin, magpasakop kayo ng may buong paggalang sa inyong mga amo, hindi lamang sa mabubuti at mahihinahon, kundi gayon din sa mababagsik. Sapagkat ito'y kapuri-puri kung dahil sa pagkakilala sa Diyos ay nagtiis ang sinuman ng sakit habang nagdurusa ng hindi nararapat. Sapagkat anong pakinabang nga na kapag kayo'y nagkakasala at hinahampas dahil dito, ay iyong tinatanggap na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagdurusa dahil dito, ay inyong tinatanggap na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami nagpapasalamat sa umagang ito. Sa muli kami ay magsasama-samang dili-dili ng iyong salita sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, ang pagsama ng Banal na Espiritu sa aming pag-aaral ng iyong salita sa umagang ito. Lingkurin, Panginoon, na bigyan mo kami ng ang iyong lingkod ng katalinuhan upang ito'y mahimay at maidalbahagi ang iyong salita ng maayos at ayon sa iyong panukala.
Tulungan mo po kami, Panginoon, sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung makita natin sa salita ng Panginoon ay hindi ini-endorso at hindi naman kinokondem ang slavery, no? Maging sa New Testament ay makikita natin na napakalawak, marami ang mga slave nung kapanahonan na yon. Mas marami pa kaysa sa mga amo, lalo na sa Greek society. At yan ang isang makikita natin sa salita ng Panginoon. Pero bagamat hindi dinadenounce o hindi rin inaaprubahan ang pag-aalipin, ay makikita natin yung mga seed form na kung saan ang abolition ng mga pag-aalipin ay makikita natin na unti-unting nilalabas doon, no, sa salita ng Panginoon. Ang isang makikita nating example doon ay sa buhay ni Onesimus na isang alipin ni sa salita ng Panginoon, no? Isa siyang alipin na tumakas, pero na nakita niya si Pablo ay sinabihan siyang bumalik ka doon sa iyong amo sapagkat yun ay nararapat. May kita natin na sa salita na sa kasaysayan, ang slavery sa Roman Empire ay hindi base doon sa ethnicity or color or yung kanilang kulay ang magsasabi, sapagkat may kita natin na karamihan sa mga slavery ay mga African dahil sa kulay nila. Pero hindi ganoon ang pamaraan nung kapanahonan na yon. Ang mga Grego at ang mga Egyptian ay they are more better educated. Sabi natin dahil kaysa sa mga European, kasi yung mga alipin nila ay kabahagi nila sa bahay, no? Kadalasan it's more of education or training or medicine at o yung makakasama nila sa kanilang mga ginagawa. Kung tutusin natin, may sabi natin si Luke ay isang slave, kaso nga lang dahil siya ay proficient, isa siyang napaka magaling na doktor, no, na makikita natin. Kadalasan ang mga alipin nung kapanahonan na yon ay nagiging silang alipin dahil sila ay mga naging mga natalong mga foreigner sa digmaan. So ini-enslave itong mga nahuhuling mga tao. Kaya sila nagiging alipin. Sa panahon din na makikita natin yung mga pamilya na naghihirap, kadalasan yung mga magulang ina-abandon yung mga bata, yung mga newborn baby, to the point na dahil nung kapanahonan yung walang social service na mag-minister, mag-take care ng mga bata na ito. So nire-rescue itong mga bata na ito and they are sold to slavery. So ito yung mga paraan kung paano sila nagiging alipin. So kadalasan pag ang magulang mo ay alipin, definitely ang magiging anak nila ay alipin din. So yan ang mga kapangyarihan, ang mga nangyari nung kapanahonan na yon. At kung ang isang pamilya ay mahirap, no, o mahirap sila, pwede lang ibenta yung mga anak nila para magkaroon sila ng pera para sa pamilya. At otherwise, itong transaction na to ay mabibenefit yung bata as well as yung family kasi magkakaroon sila ng financial security doon sa pagkakabenta. So yan ang mga nangyayari nung sa New Testament, no? Kung paano nagiging alipin ng isang tao. Isa ding paraan kung paano nagiging alipin, kung ang isang tao ay masyadong napakalaki ang kanyang utang at wala siyang anak para ibenta, yung kanyang sarili ang kanyang magiging bayad utang hanggang sa makabayad siya. Kaya nga makikita natin sa mga narrative sa Biblia na ang example ng slavery na yung master at saka yung alipin ay merong interplay, no?
At isang paraan din ng ginagawa ng mga kapanahonan na yon na posible na ang isang tao ay gusto niyang ibenta kanyang sarili into slavery sapagkat sa koneksyon. Yung kanyang magiging amo niya ay maraming mga koneksyon at magkakaroon siya ng mga paraan para magkaroon ng access to education at maging successful siya and eventually mabili niya ang kanyang kalayaan. So ito yung mga sitwasyon noon nung sa Old Testament kung paano isang tao nagiging alipin, no? Pero dito makikita natin sa panahon natin wala nang mga ganitong klase, no? Ano yung sinasabi ni Pedro dito na pwedeng applicable in our time? Ang pwedeng makita nating relasyon dito ay isang amo at ang isang manggagawa sa ating kapanahunan. At paano natin matitingnan ito sa ating panahon? So may kita natin na ang kaligtasan na binabanggit ni Pedro dito, ang kanyang ang sinasabi nung prior itong tekstong tinitingnan natin. Kasi itong tekstong nakikita natin, it's more of application ng prior na pinag-aralan natin last time. Ang sabi nung verse 13, pasakop kayo sa bawat pamahalaan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging sa hari, sa kataas-taasan o sa mga gobernador o sino mang sinugo niya upang parusahan ang mga gumagawa ng masama. Yan ang pinanggagalingan nating mga premise o ating pinanggagalingan nating prinsipyo bago itong tinitingnan nating teksto. Nang sinasabi sa atin na anuman ang nilagay na mga mamamahala sa atin ay kailangan tayo mag-submit. Ang application nito in a workplace, merong gantong klaseng prinsipyong magaganap din. From the greater to the lesser. Kung sa pamahalaan ay tayo ay inuutusan, sinasabi, binibigyan tayo ng pagpapautos ng Panginoon, tapasakop tayo sa bawat pamahala ng tao, ang kanyang application nito, ang pinakapwedeng application nito, unang-una in a workplace at sa susunod na makikita natin sa tahanan. So una mo nating tingnan in a workplace. So ang sabi ng Panginoon ni Pedro dito sa talatang ito, sa verse 18, mga alipin, pasakop kayo ng may buong paggalang sa inyong mga amo. Yan ang pinaka-principle. Yan ang pinaka-sinasabi sa atin. Bakit ganon? Yan ang unang tingnan natin. Isang bagay na makikita natin na ang grasya ng Panginoon na nag-ooperate sa atin ay dinadala tayo nito para makagawa tayo ng mga bagay na kung saan ang bunga ng ating kaligtasan ay makikita. Sapagkat ang mensahe ng Panginoon, ang gospel of Christ, ang kanyang ebanghelyo ay tinatawagan tayo, ay pinupukaw tayo, ay inuutusan tayo na aspire for a higher and social hindi tayo sinasabihan nito na mag-aspire tayo ng higher or social position, but rather, ang kanyang emphasis dito is the change of heart so that we can learn to glorify God in whatever state we have. Pero hindi masama na tayo ay pagpalain ng Panginoon para umasenso. Pero hindi yun ang pinaka-priority. Ang pinaka-priority ng ginagawa ng Panginoon na tayo ay nililigtas niya ay sa pamagitan ng pagbabago ng ating puso, ng ating buhay. Ang pinaka-purpose ay para magbigay ng kapurihan sa Panginoon. Sapagkat gayon ang kalooban ng Diyos dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong napapatahimik ang kamangmangan ng mga taong hangal. Yan ang purpose. Dito, sa ating aplikasyon ngayon, in a workplace setting,
Ito ang ating titingnan. Kaya isang mensahe na nais nating dalhin sa umagang ito ay ganito. It is our duty to submit to our superior, sa ating mga boss, in all aspect, in all respect. May buong paggalang, even enduring harsh and unreasonable treatment for the Lord's sake. Why? Because it is pleasing to God. It is our duty to submit to our superior in all respect, even enduring harsh and reasonable treatment for the Lord's sake, for it is pleasing to God. Tayo ay tinatawag o pinapanawagan o inuutusan ng Panginoon na magpasakop sa mga tao o sa mga boss natin, sa mga superior sa atin, kahit na minsan ang pinagdadaanan natin ay mahirap or unreasonable, sapagkat nakikita ng Panginoon to at ito'y kaaya-aya sa Kanya. Dalawang bagay na nais nating tingnan sa umaga ito. Unang-una, let us consider yung worst case scenario or yung pinakamahirap na kaso na pwede nating sapitin pag tayo ay naglilingkod o magsisilbi o magpapasubmit sa mga among ito, sa mga taong inilagay sa atin, sa ating trabaho. Pangalawa, ay tingnan natin ano yung mga katarungan at makatawirang pagsunod sa kanila. So tingnan muna natin. Sa talatang ito makikita natin na ang binabanggit ni Pedro dito, ang kanyang pinapatungkulan ay mga alipin o yung mga manggagawa. Sapagkat sa panahon natin, wala nang alipin. Meron naman sa mga sa sambayan, pero mostly ang ating workforce ay mga employee o mga manggagawa. At yan ang pwede nating i-apply dito. Bilang manggagawa, ano ang ating dapat gawin na kaaya-aya sa Panginoon? Ang sinasabi dito, pasakop kayo na may buong paggalang. Si Pedro ay binibigyan sa atin ito yung application. Ano ba yung application ng biyaya ng Diyos in a very worst and hard work relationship? Sapagkat totoo naman, sa pagtatrabaho, hindi lahat ng mga trabahong pinupuntahan natin, laging maayos ang mga boss na nagiging boss natin. May mga boss na minsan hindi mo maintindihan kung anong gusto niya. Pinagawa na ito pabaguhin na naman. May mga boss na parang hindi mo mawari. At ito yung binibigyang pansin sa atin dito. Kung ang grasya ng Panginoon ay ini-enable niya ang mga tao para magawa yung extreme challenging position ng slavery. Kasi ang binibigyan niya dito yung mga alipin ang kanyang binibigyang pansin. Sa ngayon, hindi naman tayo mga alipin na mga gagawa. Meron tayong mga karapatan. Kung ang Panginoon ay nananawagan to that point na yung mga slavery na wala silang karapatan sa kanila, dahil mga alipin sila, wala silang karapatan magreklamo nung kapanahunan nila. How much more sa atin ngayon that we are living na merong mga karapatan, paano natin ito gagawin ang ating pagtatrabaho ng merong paraan para glorifying sa Panginoon? Sapagkat slave ang binibigyang pansin ni Pedro dito, addressing the slave. Si Pablo ay merong binabanggit kung paano ang isang slave at saka master under the rule of Christ magaganap, or paano ang kanilang relationship. Sa Ephesians, may kita natin, may binabanggit si Pablo dito, si Pablo sa Ephesians chapter 6, verses 5 to 9. Medyo mahaba yan, yung mga alipin at Panginoon. Kay Pedro, wala siyang binabanggit
tungkol sa mga Panginoon o sa mga master. So impliedly na meron siyang sinasabi din dito, pero si Paul ay hayag niyang sinasabi. Sa mga alipin, sundin ninyo ang inyong Panginoon sa laman na may takot at panginginig sa katapatan ng iyong puso na gaya kay Kristo. Yan ang sinabi ni Paul. Meron din siyang sinabi na banggit sa mga master at sa mga Panginoon, ganun din ang inyong gawin sa kanila. Iwasan ang pananakot, yamang nalalaman ninyo na kayo ay may iisang Panginoon sa langit at sila'y walang itinatanging tao. Meron din sa Colossians chapter 3 verses 22 to 40 to Colossians chapter 3 verse 22 ay isa pang colonnary verse na tungkol sa paano ba ang mga alipin at ang mga Panginoon ay gagawin ang kanilang mga posisyon. Ganon din, sabi dito sa 22 ng Colossians, mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa iyong Panginoon ninyo sa lupa, hindi naglilingkod kung may tumitingin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso ay may takot sa Panginoon. At sa mga boss, ganitong sinabi niya sa chapter 4 verse 1 ng Colossians, mga Panginoon, pakitunguhan ninyo ang iyong mga alipin ng matuwid at makatarungan, yamang nalalaman ninyo, kayo ay mayroon ding Panginoon sa langit. Yan ay si Pablo. Pero kay Pedro wala siyang binanggit. So impliedly, ang makikita natin dito. Ang mga alipin, kung tutuusin, nung kapanahonan nito sa New Testament, sila ang pinaka-vulnerable for abuse, for suffering, for injury, or indignity. So anong kadalasang tendency kung ikaw ang nasa gantong kalagayan? Bilang alipin. Ang kadalasan mangyari niyan ay, ang pwedeng mangyari ay most likely ay to point of dejection o despair o magagalit ka, maiirita ka, maiinis. At yun yung na-experience natin, di ba? Sa mga workplace. May stressful si boss. Kung ano pinapagawa, uuwian na, magbibigay pa ng trabaho. Kung kailan uwian na, saka magbibigay pa ng hindi naman i-charge ng OT. Di ba mga ganyan na mga eksena? Hanggang tatrabaho kang alas 12 ng gabi para lang matapos. Kasi kung hindi mo tatrabahuhin yan, kinabukasan, kung hindi mo ginawa ngayon, kinabukasan dagdag na uli doon sa trabaho mo. Mga ganun mga eksena sa mga workplace. To the point na yung pagtatrabaho, para na lang kinakaladkad mo na lang ang sarili mo sa trabaho araw-araw para lang magkasweldo ka o mabuhay ka. May mga pamilyang umaasa sa iyo. Pero parang hindi masaya doon sa trabaho mo. Kadalasan yan ang magiging ating sitwasyon pag ang ating pagtatrabaho ay hindi natin ito ginagawa para sa Panginoon. Kaya nga ito yung sabi dito, it is the hardest way. Kung tutuusin natin. Sabi niya, pasakop kayo ng buong paggalang sa inyong mga amo. Yan ang ating duty. That is our duty. The reason for this, because there is an enabling grace from God na binibigay sa atin para magawa natin ito kung ikaw ay mananampalataya sa Panginoon. Ito ang ating duty sapagkat tayo bilang mga Kristiyano, hindi tayo victim status. Hindi yan natin ating option. Hindi natin option na maging parang victim status. Tatandaan natin na mga tao ay patay sa kasalanan and they truly believe are. So kaya nais nila makalpas dun sa misery na yon. At bilang patay sa kasalanan, ang kadalasan epekto nito ay yung sinful exploitation of others, yung iba. Mga kadalasang sitwasyon sa trabaho, minsan yung iba, pinapasa yung trabaho sa iba. May mga ganong eksena.
Yung mga sumisip-sip sa boss, kadalasan yun ang mga minsan umaangat sa iba. Pinapasa sa iba yung trabaho to the point na hindi mo na 3-4 na klaseng trabaho ng ginagawa mo sa loob ng kumpanya. Yung trabaho ng iba, lalo na pag ang kumpanya ay nagtitipid, yung trabaho na para sa 3 tao ay gagawin sa 1 tao, lahat yun gagawin mo. And yet, anong sinasabi ng Panginoon sa atin? Pasakop kayo ng buong paggalang. The reason is that Christian, we are alive in Christ and we are provided with the full armor of God to protect us from that assault of the wicked men and the devil. So hindi tayo parang mga biktimang walang kakayanan. Tatandaan natin merong binibigay sa atin ang Diyos ng kapanyang kapangyarihan. Put on the full armor of God. Yung kanyang salita na sinasabi sa atin ay ginagawa tayo nitong conqueror. Romans chapter 8 verse 31 and 39. We have all the resources as believer. At ito ay applicable din para sa ating trabaho. Kaya nga bago binanggit ni Pedro ang mga bagay na ito sa atin, yung application ay sa mga unang talata ng Pedro, ng 1 Peter, ay iniisa-isa niya ano ba ang mga biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin sa kaligtasang natanggap natin sa Panginoon. Merong regenerating work ang Panginoon sa atin. Nung tayo ay nakakilala at naging anak ng Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang nagbubuhay at nagbabago sa atin. Yan ang trabaho ng Panginoon. Meron tayong mga pangako, mapangahawakan sa Diyos, sa Kanyang salita. Meron tayong pag-asa na makikita, the living hope of the believer, at merong sanctifying refinement sa ating mga ginagawa. Minsan isang bagay na dapat nating tingnan, hindi lang ang trabaho ang pinaka-concern natin. May mga tao na masyado ng workaholic to the point na yun na lang ang nananalaytay sa kanilang buhay. There is also life after work. Yan isang mga pag nasa bahay ka na, yung trabaho mo, wag mo nang isipin kasi iba na ang sa bahay ka na. May iba hanggang sa bahay, dinadala pa yung trabaho para matapos. At yun ay paraan para ma-ease out yung mga trabaho sapagkat habang araw-araw ay dumadami ang trabaho. May ibang bagay, yung trabaho okay lang, pero yung mga kasama mo, minsan yon ang nagpapabigat ng trabaho. Si boss. Pag wala si boss, parang okay magtrabaho, pero pag nandyan siya, parang ang hirap. Kasi parang lahat ng nakakita, nakadinumero. Pero ganun pa din, ang sinasabi sa atin, pasakop sa mga ating amo. Ito yung kanyang panawagan. He does not call us or even encourage us to change our position in life. Kasi tandaan natin, ang unang sinusulatan ni Pedro dito ay yung mga mananampalataya na talagang wala ng pag-asa. Sila ay nasa punto ng pagdurusa. Kumaga mga dispersed, mga sila, yung mga nakalat na mga mananampalataya. So they are in suffering. Tapos ito pa yung magiging sasabihin sa kanila ni Pedro, pasakop kayo sa mga amon niyo.
to your master. And kung tutusin, mga kanya mga kinakausap dito ay mga slave sapagkat marami mga slave at that time. Hindi sinabi ni Pedro na magbago na kayo. Magbago kayo ng estado sa buhay. Hindi niya sinabi yon. Ay isang bagay na dapat nating tingnan dito, yung distinction between men na kung saan tayo ginajudge ng mga tao na kita is only provisional. Hindi siya absolute. Yung ano pagtingin ng mga tao sa atin, dahil tayo Kristiyano, mababa ang pagtingin natin, tatandaan natin yung kanilang pagtingin sa atin ay hindi ito forever na ating kalagayan. Ang tunay, ang radikal at ang absolute na pagbabago na magaganap sa isang tao, kailan mangyari? When the regenerating power of the Holy Spirit, regenerated by God, we are justified, we are adopted into the family, that is the real and absolute change comes. Yung ginawa ng Diyos sa atin nung tayo niligtas, doon tayo binabago niya. Kaya nga, yung pagbabago, doon nagaganap sa mga mananampalataya at merong biyayang ibinibigay sa atin para mapagtagumpayan natin itong mga klasing mga amo. So kaya ito yung sinasabi ni Pedro, the responsibility of the slave to be submissive to their master. It is not man, but God who calls us to this duty. Ang Diyos mismo ang nagsasabi nito, hindi naman tao, hindi lang si Pedro siya nagsulat, pero ito'y sabi ng Panginoon sa atin. The God who calls us to this duty, siya din ang nag-i-enable sa atin, nagbibigay ng biyaya na para mapafulfill ito. Ano ang pwede nating pangawakan? Siya mismo ang nagbigay sa atin ng supreme example in the Lord Jesus Christ. One who submitted to the role of a servant. An incarnated Son. Yan ang example natin pwedeng pangawakan. By His submission, believing a slave with the respect of attitude. Yung pagsunod natin, yung mga mananampalataya, nakikita dapat sa atin yung pagbabago na yon. Sapagkat ang nakakakita sa atin ng ating mga ginagawa, hindi yung mga boss, kundi ang Diyos mismo ang siyang nakakakita sa ating trabaho. Kung wala man nakita sa ating pag magawa tayo ng kamalian, tatandaan natin merong isang Diyos na nakakita ng lahat ng bagay na pwedeng may tago. Kung kaya, pwede nating sumunod sa kanila. Ano ang extent ng ating duty? Ano yung limit of responsibility when a believing slave commit obediently to his master? Hanggang saan? Hanggang saan ang line na pwede tayong sumunod sa kanila? The slave duty to submit to the end, to the point that he is not asked to commit sin. Ganon din. Hanggang saan ang ating pamantayan pag tayo susunod sa gobyerno? Hanggat hindi tayo sinasabihan niya gumawa ng kasalanan, we have to abide kahit na sila ay mga unreasonable. Ang mga boss natin ganun din, we have to abide. Hanggat hindi tayo pinapagawa ng kasalanan, we have to endure. Sapagkat there is no sin involved when one suffer abuse. Bakit? Ang Panginoon natin, dumaan siya ng pang-aabuso ng para ma-redeem ang mga tao.
minsan pag tayo dumadaan ng mga ganong inconvenience, humiliation, suffering, hindi natin nakikita na minsan ginagamit ng Panginoon ito para tayo ay mabago. Ito ay ginagamit bilang tool ng Panginoon para makita yung kanyang glory. Kaya nga sabi natin, ang isang bansa, pag nais ng Diyos na ayusin siya sa kanyang kasalanan, nagpapadala siya ng mga wicked king para ayusin sila. Yun ang judgment ng Panginoon. Kaya mga Israelita, pag sila ay nagkakasala, ang pinapadala ng Diyos mga hari para sila ligligin at baguhin. Na makita nila na ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay kanilang hindi sinusunod dahil sa kanilang kasalanan. That is the line of limitation. Sapagkat ang ating yung mga human resentment, yung ating mga sama ng loob, yung ating galit, yung ating puot, kadalasan ito'y nagdadala sa atin na tayo ay makipaglaban din. It usually flare us the person to receive, those who receive harassment to justify their rebellion against and fight for that abusing superior. Kaya di ba sa kasaysayan makikita natin mga tao na mga periods of revolution, paghimagsik dahil sa hindi nila matanggap yung ganong klaseng mga namumuno. At sa Biblia, ito ang ating tinitingnan. So yan ang extent. So yan ang ating duty. Even to that very hard condition, the hardest case na pwede nating tingnan. At ang pinakalimit natin dyan, as long na hindi tayo sinasabihan na gumawa ng kasalanan, ngayon pag tayo ay sinasabihan na gumawa ng kasalanan, mas mataas ang ating tinitingnan. We will follow God rather men. Sapagkat mas mataas yon kaysa sa tao. Yun ang ating limitasyon, yun ang ating pamantayan. But when our things are just for inconvenience, humiliation, and suffering, endure. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang sinumang nagtitiis ng sakit at pagdurusa ng hindi nararapat, ito ay isang bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Kaya yung verse 20, makikita natin para mga condition. If, conditional. Kung. Yan ang makikita natin construction ng mga verses na yan. Sa verse 20. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagdurusa dahil dito, inyong tinatanggap na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. So, ano yung ating reasonable service? Yung second part na tinitingnan natin. Si Pedro, hindi niya sinasabihan itong mga alipin na ito na mag-submit sila para wala ng problema. The basis of expediency. Hindi niya sinasabihan itong mga alipin na ito na they will just follow passively. Na walang pagtutol. Basta lang, sumunod ka na lang para walang problema. Para hindi na magalit si boss. Meron siyang binibigay na mga panuntunan o principle kung bakit kailangan tayong sumunod. The right and reasonable spiritual principle. Sabi niyan, for this find favor if for the sake of conscience towards God, a man bear up under sorrow when suffering unjustly. Unang-una, for conscience. For clear conscience before God.
So ang Diyos ay tinatawagan tayo, ang mga mananampalatayang worker, to submit to their master for conscience sake. Dahil sa pagkakilala sa Diyos, yan ang word na ginamit dito. Sapagkat ito'y kapuri-puri, kung dahil sa pagkakilala sa Diyos for conscience sake, tatandaan natin ang kauna-unahang kasalanan na kinumit sa mundong ito. Ano ang pinaka-root nito? Man's rebellion against the heavenly maker and master. Yan ang unang-unang kasalanan na makita natin sa mundong ito. Yung pag-alsa sa Diyos na gumawa at sa Diyos na ating pinakadakilang amo. Kaya nga ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng bayaya sa mga mananampalataya para maggawa natin ito sapagkat hindi natin ito kaya. Ang Diyos ang siyang nagbabago sa atin. The Lord is transforming us. Not to rebel, that we can serve consciously within that bound. Kaya hindi rebellion ang tinuturo sa atin ng Panginoon, kundi pagsunod. Sa workplace pa lang ito, yung mga susunod dito, sa tahanan naman, ang titingnan natin sa susunod. So, ang banal na Espiritu ang siyang kumikilos sa atin para buksan ang ating mga mata, ang ating mga isipan, na makita natin na ang Diyos, ang pinaka-redeeming, ang siyang nagre-redeem sa lahat ng sitwasyon. Sapagkat anong reason? Because God caused all things and to work together for our good. Sapagkat makita, kahit yung mapapait na pinagdadaanan natin, wag nating tingnan ito na parang walang kwentang bahagi sa buhay natin. Kadalasan doon sa mapapait na pangyayari sa buhay natin, sa mga boss na masasama, makikita natin na ang Diyos natin ay mas mabuti pa din sapagkat ang mga sitwasyon na yon ay ginagamit niya para sa kabutihan natin. Pag titingnan natin mga sitwasyon, in the end, paano natin i-analyze to? Itong mga nangyari ito sa buhay ko, Panginoon, bakit ito nangyari? Makikita natin na nangyari yon, natuto tayo. Nangyari yon, merong nabago sa pag-iisip natin. Nangyari yon, merong paniniwalang naayos sa atin. Because the holy, wise, and good Lord has always a purpose for everything. Kung naniniwala tayo na ang Diyos ay magkapamalahan sa lahat ng bagay, ang Diyos ay may panukala ng lahat ng bagay, at hindi nangyari ang mga bagay na ito na wala sa kanyang kapanghidulutan, ano yung reason na dapat nating makita doon? Minsan binibreak ng Panginoon yung ating kayabangan. Minsan binibreak yung ating mga working habit. Minsan binibreak doon ng Panginoon yung ating pagiging tamad. Yung ating pagiging, we question everything to the point na may kita natin na ang Diyos ay inaayos tayo unti-unti. To bring us to the point of humbleness before God. Kaya sabi nga natin, di ba, dalawa ang kadalasang problema, self-pride and self-exaltation. Ito ang kadalasan binibreak sa atin ng Panginoon. And even sa mga bansa, may kita natin, this is a breaking ng Diyos. Kasi yun ang pinaka-premise natin, no? Pasakop tayo sa lahat ng pamahalaan ng tao, alang-alang. Ito ay application, itong tinitingnan natin dito. The Lord who gives His people an enlightenment and righteous sensitive conscience has a reward with a greater grace for those who are obeying for this holy prompting. Yan sabi ng isang author. First, for conscience sake. Pangalawa, yung ating pakinabang.
Ano yung ating pakinabang when we are submitting to our bosses? Mari yung mga ginagawa natin, hindi noted, no? Ako na lang palagi nagtatrabaho dito. Yung iba dyan, papetik-petik lang, pakuya-kuya-kuy lang. Lahat ng trabaho akong gumagawa. Tatandaan natin, bagamat hindi nila nakikita yon, ang Diyos ang siyang nakakakita nun. Ang Diyos ang siyang magbibigay ng reward. The Heavenly Master of all believers see and blesses His suffering, yet humble and diligent servant. Colossians chapter 3, verses 22. Magandang tingnan natin yan. No? Colossians chapter 3, verse 22. Yung verse 24, ang magandang sinabi. Yamang iyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana, paglingkuran ninyo ang Panginoong Jesucristo. Meron tayong matatanggap na biyaya sa Panginoon. Hindi, walang kwenta yung mga suffering na pinagdadaanan natin. The favoring grace of God gives to His suffering servant is more abundant reward for the faithful patience and trusting submissiveness. So mas matindi yung gloria ng Panginoon kaysa sa mga pinagdadaanan natin. Ay isang bagay na dapat nating tingnan dito na ang object of faith, yung ating pananampalataya, hindi natin ito nakasalalay sa tao kundi sa Diyos. And we can only fulfill that duty of submissiveness. Ang sinasabi ni Pedro dito sa mga mananampalataya, we can only do that by faith. Sa pananampalataya. Sapagkat ano bang object ng ating pananampalataya? Hindi tayo nananampalataya sa tao, nananampalataya sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo. Nasa makikita natin na nagbata ng lahat ng paghihirap sa mundong ito para magawa niya ang pinapagawa ng kanyang ama sa kanya. How much more than we are? Kaya nga ang focus dito sa atin ng pananampalataya ng mga naglilingkod sa Panginoon ay sa Panginoon, hindi sa tao. The Lord can sustain His servants amidst the unjust and cruel circumstances. Ang isang example na pwedeng makita natin dito, si Joseph. Genesis 37:5. Kung paano ginamit ng Panginoon yung mga may hirap na pinagdaanan niya, binenta, nakulong, pinagnasaan, pinagbantaan, nakulong siya dahil sa isang paratang na hindi niya ginawa. Yung asawa ni Potiphar. And yet, lahat ng mga bagay na yon na pinagdaanan niya is a preparation for him for exalted and saving service. Yung mga pinagdaanan niya yon sa buhay ni Jose ay hindi sa walang kwenta. Naging paraan yon para training ground, para maging second in command siya nung time na kailangan. Ang pinaka-purpose na para masave ang kanyang pamilya na nandoon, na nagugutom sa Cana. Kung hindi napunta si Jose doon bilang second, namatay lahat ang lahi niya. Sapagkat at that time, mayroong binigyan na vision sa kanya na ito ang mga magkakaroon ng tagutom, kailangan mag-ipon ng pagkain. At yun ay paraan para ma-save sila.
sasabi ba natin na ang Diyos ay nagpabaya sa kanya sa panahon na pinagdadaanan niya mga pagsubok, mga kapaitan ng buhay? God has an overruling purpose. Minsan ginagamit niya mga sitwasyon na yon for our good and for His glory. The wise and righteous King of heaven can overrule earthly master, sinlessly causing even the sinful exploitation of His people to serve for their promotion. If the Lord our God made such abundant provision in enabling grace for believer who is suffering as slave, how much more that who we are free from the bondage of men, and who endure little more than the annoyance of men, bear patiently and perseveringly the little adversities that we face. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng Panginoon does not call men to aspire for higher and social and economic position, but rather changes their hearts so that they can learn how to glorify God in whatever state they are. Kung kaya nga, ito ang sinasabi ng Panginoon sa atin. It is our duty to submit to our superior with all respect, enduring harsh and unreasonable treatment for the Lord's sake, for it is pleasing to God. Manalangin po tayo. Panginoon, kami nagpapasalamat sa paalala na kami, Panginoon, ay inuutusan mo na sumunod sa aming mga superior, sa aming mga bosses, with all respect for the Lord's sake. Tunay nga na may mga pagkakataong mahirap gawin ito kung sa aming sarili naming kakayanan lamang. Dalangin namin, Panginoon, na empower mo ang iyong mga anak, Panginoon, na magpatuloy na lumakad na may kabanalan, at biyayaan mo kami, Panginoon, na para makasunod kami na irespeto, pasakop sa mga taong itinalaga mo sa amin in a workplace, sa mundo, maging sa lugar na kung saan kami naroroon. Tunay nga, Panginoon, na ito'y ginagamit mo para kami baguhin, ayusin, upang ang aming buhay ay maging isang tunay na patotoo, upang ang mga taong nakakita sa amin ay makita kayo. Salamat, Panginoon, sa biyaya na iyong pinapangako na kami ay tutulungan sa mga pagkakataon kami ay dumaraan ng mga pagsubok, ng pag-aalipusta, kami nasasaglak sa mga boss na mararahas, mababagsik. We pray, Panginoon, ang iyong biyaya na patuloy mong igawad sa amin upang makayanan naming ma-endure ang mga klaseng tao para sa iyong kapurihan. Salamat, Panginoon, at alam ko namin, Panginoon, na hindi mo pababayaan ang iyong mga anak. Kung kami man, Panginoon, ay hindi namin naiintindihan ang mga sitwasyon kami naroroon, dalangin namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang sa magturo sa amin, magbigay ng kaaliwan, magbigay, Panginoon, ng kalakasan upang mapagtagumpayan namin ang mga mararahas, mga boses, mga amo na pinagkatiwala mo sa amin. Salamat, Panginoon. Kami nagtitiwala na kayo gagawa sa aming mga buhay ng mga magagandang bagay upang ang mga ito'y magbigay ng kapurihan sa inyo. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matawin sa pangalan ni Jesus. Amen.